Nagbistula na namang dagat ang mga kalsada. Maraming residente ang natrap. Pati ospital at iba pang establisimento pinasok ng tubig. Nalubog din ang mga sasakyan. Ang naranasang malawakang pagbaha, dulot ang walang humpay na ulan dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Base sa tala ng Philippine National Police, 21 nasawi, 5 nawawala at 15 ang nasaktan. Nagpapatupad na rin ng price freeze ang DTI sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Sa briefing na ipinatawag kanina ng Pangulo, tila nakulangan siya sa mga impormasyong na ibibigay sa kanya ng Pag-asa. Pati sa ulat ng Office of Civil Defense, kaugnay ng lawak ng pinsala. This is only NCR. I need a nationwide report. Yes, sir. The typhoon didn't only hit NCR. Yes, sir. We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. Yes, sir. Okay, look, Yes, sir. what I need to know, what we need for us to be able to decide what to do next, we have to understand what, kasi it's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Paraan niya mas makita ang tindi at lawak ng pinsala, nag-ikot ang Pangulo sa ilan sa mga pinakanapuruhang lugar simula sa Valenzuela. Sa MacArthur Highway pa lang, bumungad na ang tindi ng pagbaha. Nakatutok pa rin po ang GMA Integrated News dito sa pag-iikot ng Pangulo sa Valenzuela City. Nandito tayo ngayon sa bahagi na mataas pa rin ang baha. Kaya nakasakay tayo sa matataas na mga truck ay dahil hindi kaya ng mga maliliit na sasakyan itong taas ang baha rito. Maraming residente nagtitiis na maglakad sa baha na mula tuhod hanggang hita. Sarado maraming mga negosyo na pinsala. Ang bawat na daraanan, may dain ng tulong o hiling ng ayuda. Matapos ang briefing mula kay Mayor Wes Gatchalian, muling binagit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Kahapon halimbawa, umapaw ang lamesa dam na dumadaloy sa Tulyahan River na maaaring nakadagdag sa pagbaha sa ilang bahagi ng Valenzuela. May witness tayo doon sa communication, pag magbubukas ng dam, kung maaapaw yung dam, kailangan yung downstream communities, alam nila, and the LGUs. Mula sa Valenzuela, nadaanan din ng Pangulo ang Obando at Malabon, papunta sa Navotas kung saan matatagpuan ang tinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Ang Navotas Navigation Gate na nasira kamakailan. Nauna rito, inatasan na niya ang MMDA at DPWH na magharap ng kahit pansamantalang paraan habang hindi patuloy na nakukumpanya nasirang gate. I want to see what the damage is so that is there something that we can do? Buhusan natin ng sandbag or something, I don't know. Pero we have to get an engineer to look at it and to tell us what we can do so that hindi tuloy-tuloy ang pasok ng tubig. Mataas pa rin ang tubig eh. Umikot din ang Pangulo sa evacuation center sa Barangay Malanday pero hindi na siya bumaba dahil maging sa evacuation center mismo, mataas pa rin ang tubig. Libo-libong Pilipinong nananatili sa mga evacuation centers. Kabilang sa kanila, si Maria Teresa Ragul na isinila ang kanyang baby girl dito sa evacuation center kahapon at ang ipinangalan sa sanggol, Karina. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.